gamit kayo. Sa ilang buwan din na pag-aantos at pagtitiis, no? Lahat-lahat ng mga uga na bisbisan na talaga ngayong gabi. Naulanan ba? Nag-ulan na ngayon talaga, yung malakas talaga na ulan. So hello mga tita and tito. So for tonight's video, balikan natin yung pangyayari kahapon, no? Kahapon pa ito actually, medyo na-busy talaga si auntie nyo kasi yung anak ko gani nagamalasakit sila ba. So nagpunta ako dun sa hacienda namin, dun ba kay Lula ba? Sa hacienda namin, Dil Ulbo. So, nagkuha ko ng kamatis ko, tita. Tapos check ko yung aking mga petsa. Ang ganda ng kanila mga tubo. I'm definitely sure na happy sila ngayon. Kinabisbisa na sila ngayong gabi. Ang lakas ng ulan dito sa amin. Ang ganda-ganda talaga. Happy-happy. Ako ba? And speaking of happiness, tita, sino ba naman ang hindi ma-happy nito? Nga may isda ka na naman. O, ngayong time, ang binigay sa atin tuna pa nga na naman. Tsaka yung ulo. Masarap ito sa bawan, tita. Perfect ito sa kamuti tops ko. Kaya marami na yung ugbos ba? Harvestin na natin yan bukas. So, inilagay ko muna sa ref, no? Tsaka yung freezer ko yung panga, tita. Masarap ito paksiwan or sabawan din. Oh. So maaga pa lang kahapon, nag-prepare na ako ng panihapon namin kasi ang pangako ko sa aking biyanan ay magbulalo kami. Magsabaw kami ba? Sabi ko masarap yan siya mama. Kaya natilawan niya na yan nung una. Sabi niya masarap do talaga ang sabaw ng baka. So ngayon sabi ko magbulalo na naman kami. Buti pa yung biyanan ko tita, nagahigop ng sabaw. Pero yung anak niya na asawa ko hindi magkain ng sabaw. Saan may nagmana yung anak niya man? Baka hindi niya yan anak. O joke lang Joke lang. So, ang naging ending kahapon, isang slice lang ang sinabawan ko kasi sabi ko, pag ubusin ko ng sabaw yung dalawang malalaki, makabungol, ang lalaki ng mga laman-laman niya. Ang sa mga anak ko, sabaw-sabaw lang naman din sa kanila, pati ang kay Lola nila medyo sabaw, tsaka may kunting laman, maliit lang kain nila ba. So, sabi ko, iniwan ko na lang yung isang malalaki, chapo, sabi ko, Uncle, dagdagan mo ng 2 slice pa, magbili ka dyan kay lutuan kita ng ibang putahe ngayong gabi. O, para malipay ka naman. Eh kung papasok ka sa bahay namin ngayon, sa sobrang bangote, makalimutan mo na pangalan mo. Ano nga ang pangalan ko man? Ay, joke lang. Very easy lang ito gawin, tita. Ginaya ko lang din ito sa kaibigan ko na Filipina nung tinulungan ko before. Kasi pagbigay niya sa akin ng kanilang beef na curry, ang sarap man, sabi ko. Ano man itong pagluto ninyo? Bakit man ito masarap? Sabi kong ganyan. So sobrang inggit ko, ginaya ko naman. So ngayon, ginaya ko ng way niya. Maliban na dun sa mga Filipino style na ginaluto natin sa manok, kinalagyan natin ng gata. Ito iba naman din ito. Japanese style ito. So sa sobrang sarap ng aming pagkain, tita, yung mga anak ko, ayaw nila. Kaya nakakita man sila ng mais. Kasalanan ko din kasi kay bakit ako nagtanok-tanok ng mais. Nanapas ako doon ng mais sa kapitbahay namin na mais. Bunggang mais nila, tita. Kaya tama-tama na talaga talunokon na. So naghagbas ako ng mga ilang punuan. Nagluto ako. Baw, yung mga anak ko excited. So ngayon, cancel ang dinner namin. Para na lang yun kay daddy. Kaya naubos namin ang mga pulo na mais. O kay mga marami-rami din ang hinagbas ko na mais. Itago lang namin yung mga yung mga stock niya saka yung kanyang mga ikumpay na namin ba. Yan man din ang ginagawa namin noon. Pero yung may-ari ng maisan doon sa amin nung una nung kabataan pa kami, sabi niya, okay lang kayo magkuha ng mga mais dito basta kainin. Nung unang panahon pa yan, tita. Noong mga kabataan pa kami. Ay, si Lulu Pisto man yun. Noong unang panahon, tita, sa sobrang hirap ng buhay, pag nagkakain kami ng mga mais na nilaga, it means wala kaming bugas. So ngayon, alam nyo na ngayong gabi, wala kaming bugas. Ay, joke lang. Ay, masaya ang mga anak ko sa mga mais, mga saging, mga ganyan, mabubuhay ni sila pag inuwi ko yan dito sa amin, sa sentrala. So, balik tayo dun sa mais, tita. It reminds me of yung may kabataan days, yung aroma ba? Tapos nagaulan, wala kang bugas. Manghagbas lang kami ng mais doon. Kunti lang man ang ginakuha, basta kainin lang. Naawa din siguro yung matanda sa amin, tita. Kaya alam nila mahirap lang mga palibot ng mga tao ba? So, pag kainin lang gani, okay lang yan. Pero kung sobra-sobra na din, hindi naman pwede. Kaya maubos na yung 1 hektarya na maisan ni Lolo. Minsan-minsan lang. At saka yung ibang minsan, part of the history na yun, tita. Mga memories ng mga kabataan natin na nagnanakaw tayo ng mga mais-mais dyan sa katabi. Hindi yun napagsabi dun sa may-ari. Yung mga elementary pa kami noon, mga bata pa kami noon. Maraming mga libre pa nung unang panahon. Maraming mga tanim dun sa farm. Kaya napalibutan mo kami ng farm, mais, palay, mga ganyan. Sa sobrang dami ng mais, hindi naman nila mapansin yan. Natural mga bata pa tayo noon. Nagasugba kami sa tabi ng dalan. Nagatanok-tanok kami. Nagabalay-balay kami. Nagadala kami ng malaking kaldero. Tsaka nagapaksi kami ng mais doon. Salamat sa mais, lo. At least nasugpunan yung kinabuhi namin. Hindi, buhay pa kami hanggang ngayon. Ito, lumalaban sa buhay.